What's up guys? Ronsas TV here. So for today's video, pag-uusapan natin is yung napakahalagang topic ngayon dito dyan sa Pilipinas, okay? Yung Senate hearing with Senator Robin Padilla. Okay, ito yung usapang mag-asawa. Okay, yung pagmamahal at respeto. Okay? So, panoorin natin 'yan at medyo mabigat tong topic na 'to. Kasi ito yung tungkol sa consent o pahintulot sa pagitan ng mag-asawa. Bago tayo pumunta dun sa video na yon, if you still not subscribe dito sa channel ko, please do subscribe now and i-click nyo na yung bell notification para lagi kayo updated sa aking mga videos. Alright? Okay, so let's go! Hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Mababae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So ano pong... So pag gano'n, mababae agad? Ano ba naman yan, Senator? Okay, tuloy natin. So, ano pong... anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako nawala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood, paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang... Actually, itong tinatanong na to ni Senator Robin, self-explanatory na lang to eh. 'Di ba? Kasi kung ayaw ng kabiyak mo, ng asawa mo, hindi mo kasi yun pwedeng ipilit, but it doesn't give you the reason na para mambabae ka or ano yung kailangan mong gawin para maano yung urge mo, 'di ba? Okay, tuloy natin. Kaming choice bigla, gano'n na lang. So parang sinasabi niya rito, biglang mawawalan ng choice yung mga kalalakihan. Pag ayaw ng asawa, wala ng choice para mailabas yung kanilang urge. Kumbaga, ano ba naman yan, Robin? Maraming paraan. Okay, you can divert your yung attention mo para to remove that urge eh. 'Di ba? You can wait for your wife na maging ready siya, 'di ba? Yun lang naman yun eh. Matulog ka na lang. Siguro po ang issue. Yes, pwede yun. Matulog ka na lang, 'di ba? Pero dapat hindi masama yung loob mo, 'di ba? Hindi yung katawa-tawa Senator Robin eh. Hindi yun katawa-tawa. No, yung 'di ba? Kasi parang sa'yo, kumbaga, napaka-selfish kasi nung dating nung the way he na napaka-selfish. Parang paano naman ako, 'di ba? Oo, yes, may mga rights tayo, kalalakihan, may mga rights din naman yung ating mga asawa, 'di ba? Pero it doesn't mean na dapat kumbaga pagka gusto mo dahil meron kang rights sa asawa mo na magpasawa siya kahit na ayaw niya is, 'di ba? Pangit naman 'yon. Issue doon hindi na legal, no? Ang issue doon na yan psychosocial. Okay. Legal, sa legal po. Alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang will you help me na lang? Number 1 Senator to, Utek. Okay, itong resource person nila, I don't know the name, pero Ganon na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako? O paano po kaya? Oh my God. Anong pwedeng gawin na lang ng babae talaga? No talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ganon. Hindi naman ganon yun, Senator, na bahala ka dyan sa buhay mo. Hindi naman ganon. 'Di ba? Parang gine-generalize mo yung mga kababaihan na yung bang meron kasi siyang image
na nasa utak niya na ano yung babae pag ano, alam mo yung parang nagsusungit na ayoko ganyan. Hindi lahat ng ganun Hindi lahat ng ganun yung yun yung nasa utak ni Robin. Yun yung napipicture niya, kaya ganun yung sinasabi niya Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman, kung minsan, for instance, kagaya ng, yung instance na laseng yung asawa, Okay. or under the influence of drugs, no? Okay, yes. At gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Yes. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of ano lang po, of urge. Kasi ano po yun no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin Hindi kami sumasang-ayon sa'yo. Bayan, pag sinabi ko, may iba talaga. Hindi kami sumasang-ayon sa'yo. Hindi kami sumasang-ayon sa'yo, Robin. My God. Ay, nako, Robin. Hindi kami sumasang-ayon sa'yo. Alright. Ay, nako. Teka. Urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun Oo. Paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling. Napaka nung niya, parang yung reaction niya, the way it's not how a senator would react on that kind of topic 'di ba? Parang bang nakakaloko yung niya. 'Di ba? Parang ang nasa lang ni Robin dito is yung maibsan yung urge niya, no, na kahit na ayaw nung asawa niya, maibsan yung urge niya. Yun yung nasa niya yun yung nasa mind niya Yeah, yun yung focus niya yung maibsan yung urge despite na ayaw ng asawa in any way, no, maibsan yung urge. Yun yung ni Robin Di ba? Hindi niya tinatanggap yung counseling or whatsoever kasi which is, di ba? Tama naman si attorney. Magdasal na lang kayo. Yes. But mali. Diba? Correct ko lang po. Di ba? Kasi nga, you can pray as a Catholic. You can pray to remove the urge. Di ba? Yung urge mo maibsan, or you can do something like go play games, video games, di ba? Play sports, go to the gym. Alam mo 'yon? Yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yun na mabaliw-baliw ka di ba? Manood po kayo ng Netflix. Hindi naman yung mababaliw-baliw. Kasi sa utak mo kasi, Robin, is pagka inabutan ka ng sorry for the word ng urge mo, yung libog mo, ikaw yata yung nababaliw. Di ba? Ikaw yung parang bang, kaya siguro, tawag dito, hindi naman sa, nilalahat ko, yung kaya siya, di ba, yung religion niya ngayon, he can get as many wives as he wants dahil nga doon sa religion niya. Di ba? Kasi nga, yung urge niya talaga kailangan maibsan Siguro yun yung target niya Okay? Correct me if I'm wrong, pero, di ba, yun yung Yan telenovela. All I'm saying po, So legally, wala po. wala po because Sabihin mo sa asawa mo, help me. that's why it's important yung issue ng mutual respect. Yes, true. If your spouse mutual respect. refuses, whether valid or hindi, Bakaling si respetuhin attorney, natin yung decision Yeah. ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife. Sabi mo is to serve the husband. Diba, yun po yung, di ba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill
sa atin. In fact, idadagdag ko lang, no? Opo, opo. Kasi maraming lalaki dito nakikinig. Sa family code po natin, inamend, ibang code naman to. Yes, Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Okay. Ngayon, kasi sa old civil code, 1930s rin yung old civil code na yan, nakalagay dyan, the wife shall obey the husband. Oh. Ngayon, wala nang obey ng husband. Yes. Pinalitan na yan. Opo, attorney, dapat maano po natin yan. Kailan po yan revise? Teka, siya yung chair na itong ano na to, pero hindi niya alam yung revised family code or civil code. Basa-basa din naman, par. Yung family code, 1988 Yo, po. 1988, ni-revise po ang family 1930s. code Opo. na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Ganun po. Hindi tinanggal na yung obligation of obedience. Ang Opo. nakalagay dyan, husband and wife are obliged to mutually respect each other. Tama. Okay, So, opo, mutual opo. respect na ngayon. Tama. On this one. This is a very sensitive issue. This is a very heavy issue na or topic in regards sa sa mga mag-asawa kasi nga in regards dun sa bill na ipapatubad sa Philippines, yung divorce bill. Okay? So dito kasi ang base diyan sa ni Senator is maibsan yung urge niya. Okay, yun yung pinaka main focus niya. He was looking for a legal na na pwedeng gawin, 'di ba? Na hindi siya idedemanda, na siguro ang iniisip niya legal way na pwede siya mambabae. All right? Okay. No? So para lang maibsan yung urge niya. Kasi nga guys, alam naman natin, okay, may mga pagkakataon na gusto ng isa sa mag-asawa yung maging intimate, pero hindi pa laging pareho yun eh. Hindi laging pareho yung nararamdaman ng nilang dalawa ng mag-asawa, no? Kasi sometimes may mga factor yan na dapat i-consider, like pagod din si wife sa pag-aasikaso ng bahay, pag-aasikaso ng mga bata, or if she is a working wife, 'di ba? Pagod siya sa work, 'di ba? Tapos pagdating sa bahay, aasikasuhin din niya yung bahay, yung kanyang pamilya, 'di ba? So may mga factors din kasi na na dapat i-consider diyan. Okay? So sa mga ganung cases is laging pinaka-importante nating tatandaan mga karonsas is kahit na mag-asawa kayo, base sabi nga ni attorney, is magkaroon ng respeto sa isa't isa. Pinakamahalaga yan, yung sa nararamdaman isa, respeto. Huwag pipilit guys yung yung sarili kung hindi handa o hindi komportable yung asawa nyo or yung partner nyo. Dapat laging may bukas na na usapan or may open communication at nagkakaintindihan. All right? Napaka-importante kasi yan yung communication sa mag-asawa. Okay? So may mga talaga weeks, no? Based through my experience, 'di ba? Pero kasi meron talagang mga dapat or factors na i-consider ka diyan. Okay? Huwag mo rin isipin yung sarili mo lang, isipin mo rin yung sa asawa mo, yung respeto, pagmamahal, yan, 'di ba? Understanding yan dapat yung lagi meron ang mag-asawa, okay? Wag lagi yung kasi dapat may love eh. Kasi kung urge ka, ayaw ng asawa, ipipilit mo. So, makakasuhan ka because it's a rape, 'di ba? Kasi against her will, 'di ba? Yung ginawa mo. Vice versa din 'yon. No? Kung ayaw naman ng lalaki tapos pinilit siya, 'di ba? Hindi lang 'yun dun sa babae. Okay? So, dapat meron kayong mutual respect sa isa't isa. Alright? So, lagi nyong tatandahan, always prioritize love and respect, mga karonsas. Okay? Kung gusto nyo, paano mga ganitong always prioritize love and respect, mga karonsas. Alright? So, kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng usapan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click nyo na yung bell notification para lagi kayo updated sa aking mga videos na kagaya nito. Alright? See ya. Bye.